Hello world, it's me Dodgy again. Welcome back to my YouTube channel. At ngayon guys, sa video ito, pag-aaralan naman natin kung ano naman yung mga pointers to review or to advance study para sa mga second year incoming computer science and information technology students. Kasi guys, in my previous videos, pinag-aaralan natin yung mga pointers to advance study para sa mga freshmen. So ngayon para sa mga second year naman. And dahil second year na kayo, I'm quite aware na marunong na kayo mag-programming. You have already the background. So hindi ito para bigyan kayo na pag-asa na okay lang, madali na yan kasi alam nyo na yung fundamental. No. Kasi mas mahirap ang second year. But second year is just an introduction for third year and fourth year. So always prepare for a brainstorm, guys. And guys, hindi ko sinama dito yung electronic side ng IT kasi meron silang mga Arduino, Raspberry Pi. I don't have any background doon kasi alam niyo naman I'm a computer science student. But I'm quite sure, guys, na yung pinag-aaralan natin in programming and mathematics are quite the same. Okay? Yung information technology at saka yung computer science. So without further ado, simulan na natin, guys. Okay, number 1 na pag-aaralan natin. Programming muna tayo, guys. Usapang programming is yung object-oriented programming or yung OOP. So ito, guys, nakasalubong ko to nung first year ako pero napag-aralan ko to by self-study. Nag-aaral kasi kami ng second sem nung first year ng Java. Pero syempre, nagsa-self-study ako. Nakasalubong ko yung OOP ng Java. Nagkaroon ako ng background and dahil doon, meron akong few videos na nagawa about OOP dito sa YouTube channel ko. So most commonly pinag-uusapan dito, guys, is yung mga classes and objects. Okay? Paano gumawa ng class saka ng objects. So yung class, guys, is like the blueprint ng object. And also, papasok na rin dito, guys, yung inheritance. Yan, ilista ninyo, guys, ha. Class, objects, inheritance, also yung encapsulation at saka abstraction and polymorphism. So hindi yan lang lahat, ha. Marami pa, pero that's one of the most essential, guys. Pag-aralan ninyo yan. And also, speaking about programming, eto na, guys, sabi kong pang level 50. Okay? Kung level 50 ka na, ito, para sa ito, integrative programming. Dito maganda pag-aralan nyo na yung API integration, web development integration, at saka database integration. So, itong mga bagay na to, guys, this have something to do with web development. So, magagamit nyo sa web development. And speaking about web development, guys, dito na papasok yung web systems and technology. So, mostly itong web systems and technology, guys, it's all about web development. So, yung mga basics like HTML, JavaScript, CSS. Merong iba sa inyo na napag-aralan yung web development ng first year. Kasi may mga nakakausap ako na napag-aralan daw nila. So, sige, napag-aralan ninyo. It depends naman kasi, di ba, sa school at saka sa curriculum na kinukuha ninyo. So, kung napag-aralan ninyo yan, napakaswerte nyo. Meron na kayong background sa HTML and CSS. But definitely sa second year, madadaanan nyo yan ulit. So, dahil madadaanan nyo yung web development dito, halaga na pag-aralan nyo na rin yung mga version control. Like, pag-aralan ninyo yung Git. Yan, familiarize nyo na yung sarili nyo sa Git, guys. Madaanan nyo na yung backend. So, dito na pumapasok yung database. O, pero mamaya natin pag-usapan. Next topic muna tayo. Kung sinabi ko, guys, na yung integrated programming is pang level 50. Ito, guys, pang level 100. Data structures and algorithm. This is one of the hardest in the general overview ng mga subjects kasi it is composed, kumbaga binubuo na to ng mga programming and mathematical concept. Mathematics alone can bleed your brain. And ganun din naman sa programming. Kahit tanggalin mo yung math, mag-code ka lang mag-code. It is so hard. Pero ito, guys, imagine mo yung math, yung programming in one. Introducing data structure and algorithms. So malaking good luck. Ito yung magandang paghandaan ninyo. Ito yung maganda talaga na i-advance study nyo. Pero masasabi ko hindi lahat makukuha sa advanced study sa mga ganitong topic eh. Pero maganda na rin yung meron kang background, guys. So isa sa mga pag-uusapan dito, guys, is yung mga algorithm analysis, algorithm strategies, graph algorithms, sorting and search algorithms. Yun, recursion. Yung pag-aralan nyo yung recursion. And also, ipamiliarize nyo na rin yung sarili nyo sa mga array, mga linked list, mga queues, heaps, stacks, ayan, pati yung terminologies of trees. And also, ipamiliarize nyo yung sarili nyo, guys, sa Ruby programming language kasi ginagamit yan for data manipulation. So, mamaya, I'm going to talk about more sa Ruby programming language. Bakit sinasabi ko ipamiliarize nyo yan, guys, bukod sa data manipulation. Ito, guys, next topic is yung networking. So, I'm not quite sure what field dun sa networking ang pinag-aaralan ng IT. Kasi nga, I'm a computer science student. Pero sigurado ako meron kayong networking, guys. Pero to be sure, fresh nyo na yung knowledge ninyo about network topologies, network models, at saka yung mga transmission media. Okay? So, sa mathematics, ang masasabi ko, discrete math. I-advanced study nyo yung discrete mathematics. So, it have something to do with algorithm analysis, graph theory, number theory, at saka yung set and relations, pag-aralan nyo. And also, guys, linear algebra. Yan, especially sa mga computer science students, linear algebra, pag-aralan ninyo. Applied physics. So, maganda pag-aralan nyo. I-review nyo na lang, refresh nyo na lang yung applied physics ninyo. And then, yung iba naman sinasabi nila na wala daw calculus, yung iba naman meron. So, depende
nga yan eh, iba-iba kasi curriculum. Depende sa school na pinapasokan ninyo, depende rin sa format na sinusundan ng mga professor ninyo, di ba? So para sa akin, mostly, pag State University, ang alam ko, may calculus, guys. And to be sure, refresh nyo na lang din yung calculus ninyo, di ba? And ayun nga, guys, since we're talking about mathematics, refresh nyo na rin yung inyong probability in statistics. Kasi pagdadaanan nyo yan, guys. So balik tayo ng programming, guys, pero ito naman, medyo tricky na part. So yung database, pag-aaralan natin yan, it's under the information management. Information management, guys, this is more like database. Pag-aralan nyo yung mga database development, database fundamentals, mga definition of database programming, at saka documentation. And meron tayong mga database. So I'm quite sure dito napapasok yung software, web, or application development. So napakaganda, guys, na i-familiarize nyo na yung sarili nyo sa C# programming language. Kasi mostly of the schools, sa mga students na nakakausap ko, pagdating ng software development, guys, ang ginagamit talaga nila is C#. And dito na nga, guys, mapasok yung sabi ko kanina, yung Ruby. Kasi meron ding ibang schools, guys, kung hindi C# yung ginagamit nila, is Ruby naman, okay, for software development. Dahil meron tayong software development, meron tayong mga database, guys, dito na pag-aaralan na natin yung SQL. So, i-familiarize nyo na, pag-aralan nyo na yung mga basics ng SQL. It has something to do with database, yung database programming. Kasama na dyan, guys, pati yung data analysis. So, if you're going to observe, guys, itong mga to, guys, they have something to do with system design and analysis. Kasi sa mga subjects and topics na pinag-aaralan sa second year, guys, parang nakikita ko na dito na tayo magkakaroon ng introduction on how to be a developer. As you can expect, guys, kung introduction pa lang to, paano naman pag third year na tayo, di ba? Pag fourth year nga, talaga gagawa na tayo ng mga application or software na pang out of this world. And then again, guys, lagi kong sinasabi sa inyo na itong mga to, guys, these are just categories. Title lang yan, okay? So, the learning is always on the study, okay? Pero it's a good thing pa rin na meron tayong mga ganyan. Meron tayong mga background, meron tayong mga pwedeng i-advance study at least. Ba, kung gusto mong magbukang matalino, a week before, pag-aralan muna. And again, guys, baka meron kayo na pag-aralan dati na hindi kasama dito. You can comment down below. If you found this video helpful, guys, please don't forget to subscribe, like, and comment. And share nyo na rin din sa mga klase ninyo, di ba? Or sa mga incoming kaklase ninyo. Again, guys, I always say that your time is so precious. Hindi ko kayang bayaran yung oras na ini-spend ninyo para panoorin yung mga videos ko. It's a part of your life that cannot be retrieved. Kaya I'm so thankful. Thank you so much for watching this video. See you on my next video.